Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat na YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tayo with evidence. So ito ang ating pag-uusapan ngayon. Ako po, totoo kaya na papalitan na si Claire Castro? Naku, maraming nag-comment doon sa sa video. O kabibig, sabi pa, good news yan. Lalo ngayon kabibig na parang pinagtatawanan si Claire Castro kasi pinipilit niya na ang nahuli ang ibig sabihin ay na-stop o napigilan. Magkaiba daw ang nahuli kaysa naaresto. Kaya para yatang sumabog sa galit si BBM kasi mali-mali ang explanation ni Claire Castro. Oo, totoo kaya yan kabibig? O eto ha, sa isang kahapon, nagpa-press con si na Claire Castro. Natanong si Claire Castro kung papalitan na ba daw siya. Bakit siya papalitan? Maraming mga talyanista, loyalista, mga pro-BBM na love si Claire Castro. Magaling daw si Claire Castro. Siya daw ang best spokesperson. Wow, galing ha. Iba talaga si Claire Castro sa paningin ng ibang tao. Pero yung sa iba daw, parang ewan natin kabibig. O eto kabibig ha. Ito yung kahapon kabibig kung saan natanong si Claire Castro kung papalitan na ba siya at bakit may mga katanungang gaya nito. Ito UC Castro, papalitan na? Hala, ito na kabibig ha. May mga umuugong na naman po mga nabalita na balasahan sa gabinete ni Pangulong Marcos. At totoo po ba ito? At may umugong din na isa po kayo sa papalitan daw. Maki-clarify lang po ito. Una-una, I will always serve at the pleasure of the President. Oh. Yan naman po ang katotohanan. Pero po sa mga fake news peddlers, abangan ang susunod na kabanata. Oh. Abangan ang susunod na kabanata. So may ganun pong ugong. Naaalisin ako? Hindi, at sa buong gabinete. Sa ngayon, wala po. May mga umuugong. Ano daw? Sa ngayon daw, wala po. Yung mga ugong-ugong na istorya na aalisin si Claire Castro. So basahin natin ang komento ng mga netizen ba? At the pleasure of the President, pag pinupuwet siya, ano ba naman yan? Tinamaan ang sarili. Sana wag siyang paalisin. Wala na tayong clown na spokesperson ni Bangag. Balik sa vlog, titirahin na naman ulit ang amo niya. Nagbago na ang presidente. Papalitan ka na. Hala, direct to the point agad. Direct question, no buts. Hala, ito pa mukhang tanga. Delikado yung nagsabi na nahuli si Zaldi. Huwag niyong paalisin si Castro. Wala na kaming laruan. Hala, grabe naman laruan. Sasagot pero patanong. Magaling pa yung grade school student sumagot sa tanong. Abogada yan. Jeez, at the pleasure. Musta naman ang world tour ng anak mo? May world tour ba ang anak ni Claire Castro? Parang takot ang reporter magtanong. Na-interview ang anak niya, nahiya na daw sila sa mama nila, nabubuli na daw sila sa, uy, totoo ba itong mga chika ng mga taong ito? Ewan ko, ay mga kabibig. Uy, so yun daw kabibig. Papalitan daw si Claire Castro. At sa araw na to kabibig, ito ito kasi ang nangyari ngayon. Nagtataka ang mga netizen kung bakit walang press con si Claire Castro ngayon. Ito ito wait po na kabibigay, i-share Yan PCO walang press briefing ngayong araw, April 28. Wala, bakit kaya? Kasi kahapon, April 27, may press briefing sila at natanong kung papalitan ba si Claire Castro. Ngayong 28, bakit hindi nagpaparamdam si Claire Castro? Bakit walang press briefing ngayon? Totoo kaya na papalitan na talaga si Claire Castro at hindi na masaya si BBM at Lisa sa kanyang trabaho? Mas lalo kasing bumaba ang trust rating ni BBM, sabi ng mga ilang netizen. Si Claire Castro daw ang one of the factor kung bakit bumaba ang trust rating ni BBM. Hala, ano ba naman yan? Sabi ni Crisette, ni Kifichu, I've always wondered why okay lang kay Liza Marcos na si Claire Castro ang spokesperson ng Malacanang. Image-wise, she's so different from Liza, who for all her issues comes off as highbrow.
Very social to the manner born ang image niya. Mala Lady Diana ba? Kaya it made sense when Daphne Osenia and Trixie Cruz Angeles became the public-facing spokesperson. They align with the image of the Marcoses. Sosyal, Inglesera, very restrained and elegante, at maganda manamit. When Claire Castro opens her mouth, parang ako lang siya, tsaka yung mga kabarkada ko at kazumba ko sa barangay hall. Grabe naman. Butangera, marites, may pagka-jologs, tapos hindi maganda magdala ng damit. Very ako talaga, sabi ni Kifichu. And now I see her explaining away what arresto means in a fumbling way, and I really wonder how the socialeras of the palace can stand to talk to her or listen to her. Kasi ako, bilang butangerang marites na geologs, ayaw sa akin ng mga sosyal. Sana magbigay ng tips si Claire Castro para maging acceptable din ako sa polite society. Ako po. Yun na nga ang sinasabi ng maraming netizen. Delikado daw na ito si Claire Castro ay talagang matanggal sa pwesto. Hala ka. Paano yan kung matanggal si Claire Castro? Eh, sabi ng iba, wala na tayong laruan. Hoy, grabe naman kayo kung makasabing laruan si Claire Castro. Kasi daw ang iba, pinagtatawanan daw nila pag si Claire Castro na ang magsalita. Para daw, parang naglalaro lang sila. Parang ginawang laruan ni Claire Castro ang pagiging spokesperson niya. Hindi naman, alam niyo naman si Claire Castro, ginagawa niya lahat kasi gusto niyang pagsilbihan si BBM. Ala, di ba si Claire Castro ay bayad ng taxes natin? Bakit si BBM ang kanyang pinagsisilbihan? Dapat ang taong bayan ang kanyang pinagsisilbihan. Hindi lang si BBM. Ay, baka mali lang ang statement ni Claire Castro. Alam niyo na, nahuli at aresto ay hindi magkasama. Hindi same. Kayo talaga, no? Huwag kayong ganyan ha kay Claire Castro ha. Kasi si Claire Castro, mabait yan. Si Claire Castro, tawag dito, magaling yung sumagot sa mga tanong ng ating mga press people. Talagang, ito kabibig ha, according to Attorney Chico, using Claire informal style divides the public. Hala. Attorney Edward Chico criticized the public communication style of UC Claire Castro, calling it divisive and unbefitting the dignity of a presidential spokesperson. He said a spokesperson should clearly explain presidential policies, noting that casual or overly informal remarks risk creating confusion and further dividing the public. O ito kabibig ha, ito yung statement ni Attorney Chico laban kay Claire Castro. Maybe this is tawag na gabi naman yung criticism niya. Hindi naman to, this is positive criticism kung saan pwedeng mag-reflect si Claire Castro kung ano ba ang pagkukulang, kung ano ba ang kulang at kung ano pa ang kanyang pwedeng i-improve bilang spokesperson. So, ito kabibig ha, pakinggan natin sa Attorney Chico. May point naman si Attorney Chico mga kabibig. Let's listen to this one. Even yung mga spokespersons, I remember during the time of Secretary Trixie, there's so much dignity to the post di ba? And hindi, totoo naman Kasi ngayon, di ba, si Auntie Claire parang may dala lang na tampipi. Ang daming bumibili ng bango sa palengke. Kung magsalita. I didn't really understand that as a spokesperson. Why do you have to... Parang nagtitinda ng bangus. Grabe naman sa to. Again, parang natawa ako doon. Parang again. And even yung mga spokespersons, I remember during the time of Secretary Trixie, there's so much dignity to the post di ba? Okay. And hindi, totoo naman Kasi ngayon, di ba, si Auntie Claire parang may dala lang na tampipi. Ang daming bumibili ng bango sa palengke. Kung magsalita. I didn't really understand that as a spokesperson. Why do you have to behave that way, di ba? Di ba, para lang siyang tumatawad ng presyo ng galunggong sa tindera. Parang ganun yung kwentuhan niya. Parang nagpapaparlor siya tapos nakikipaguntahan sa kumarin niya. I really couldn't understand that, di ba? Why couldn't we go back to how we do things? Kung spokesperson ka, ipaliwanag mo yung mga polisiya ng Pangulo. But because a lot of people don't understand that you are actually the extension of the president. The alter ego of the alter ego of the president. And the president being the chief executive, all of the things he would say would not necessarily amount to state policies, kagaya ng mga proclamations. They carry so much weight. Yes. They carry so much weight. So kung ikaw is spokesperson, sabihin mo yung mga ganyan salita,
hindi siya masyadong nakakatulong, lalong nadi-divide yung taong bayan. Kaya lang ang problema kasi in the age of social media, they sell Ngayon, even yung mga Oo nga, they sell. So, ginagawang katatawanan. Sabi nga na Attorney Chico, they sell. So, parang gusto sila ng netizen. Hindi ibig sabihin gusto na na-appreciate nila or na, tawag dito, nagugustuhan nila ang mga ginagawa ni Claire Castro. Ang ibig sabihin doon is parang, for me parang ginawa nilang katatawanan si Claire Castro. Huwag naman po kayong ganyan. Tao si Claire Castro, masasaktan din sa mga pinopoint out nyo. Kaya nga, nagtaka ang mga netizen kung bakit hindi nagpapakita si Claire Castro ngayon. Sabi dito, naubusan ata ng bunganga si Auntie Claire kaya wala siyang press briefing sa araw na to. Oy, nagpapamiss lang si Auntie Claire. Chine-check ni Auntie Claire kung mamimiss ba natin siya or hindi. Hindi siya dapat palitan. Nakakaaliw ang katangahan. Boring na pag formal na tao ang ipalit niya. Paano kung wala ka na? Wala nang mambuburaot sa amin tuwina. Wala namang matinong natatanggap kung sakali. Hirap kayang magdepensa ng among di matino from Lilan Lopez. Baka naramdaman niyang napahiya siya si Auntie Claire. Ako pang dumaan video niya, scroll down agad, wala namang matinong sinasabi si Auntie. Hala, Robin naman pong walang matinong sinasabi si Auntie Claire. Meron naman po. Baka ano lang po, hindi lang panglasa natin. Kasi sabi nga ni Attorney Chico, parang nagtitinda ng bangus. 'Di ba? Parang ka-zumba mo lang, parang kabibig mo lang, kachismusan mo lang. Ito pa. Wag niyo pong alisin 'yan, pakiusap. Laro talaga ang administrasyon ngayon. Buti may hiya pa siyang maglakad sa labas o harap ng mga anak at asawa niya. Ano kaya ang feeling ng mga anak nito? Huwag nating isama ang mga anak because it's malayo na. Pribado ang mga anak ni Claire Castro. Kung meron kayong galit kay Claire Castro na lang, 'di ba? Pinapahingahan, tansel, baka namaga or kaya natuyuan ng laway. Napapansin niya hindi na magandang linyahan ng tanong ng media. Hirap na sagutin. Bakit kaya baka kausapin niya muna, sabihan ng, wag naman ganun. Magkaibigan naman tayo. Simplihan niyo naman ang tanong, ang hirap sagutin eh. Ito pa. Siguradong nakakandara pa na ang PCO sa kakaisip kung ano ay sasagot sa media, kung ano ang ibig sabihin nila sa arrest at nahuli. Si Zaldico, sinabi ni BBM. So yun kabibig, yun ang nangyayari ngayon. Namimiss ng tao si Auntie Claire, o diba Auntie Claire, namiss ka na ng tao? Kung talagang powerful ka, powerful in a sense, sabi ng ilang netizen, siya ang nagbibigay aliw. Hoy, grabe naman yun, aliw talaga, saya sa araw-araw namin. Kasi kung wala si Auntie Claire, parang ang payapa at ang peaceful ng social media. Uy, grabe naman. Peaceful talaga. Pag nandyan ba si Auntie Claire, parang gera na ba lahat? So yun lang po, kabibigang ating This is Lebak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time. Babalik kaya si Auntie Claire bukas? Let's wait and see kung ano ba. Baka nagpahinga na si Auntie Claire or baka hindi niya mag-rest o minom ng maraming tubig or baka kailangan niyang bumalik sa pag-i-school or humingi ng tawag dito, advice sa mga professors, lalo na sa mga linguistic regarding sa nahuli at aresto. Kasi ang mga tao ngayon, naguguluhan na rin kung ano ang ibig sabihin na nahuli at aresto. Sabi ni Claire Castro, magkaiba kasi ang gusto ng Czech Republic. Ang aresto ay hindi ginagamit sa Czech Republic. So dapat, anong tawag doon, mag-wait tayo or dapat respetuhin natin kung ano ang pelusiya sa Czech Republic. Kasi ang Czech Republic, wala silang word na aresto. Nahuli, approve sa Czech Republic. Pero yung aresto, hindi talaga approve yun sa Czech Republic. So, bawal yung gamitin ang aresto. Dapat nahuli. Nahuli, may stop. May naalala ako. So, yun lang kabibig. Bye everyone. See you next time. Na-stop daw ang nahuli. Ano ba naman to si Claire Castro? Parang hindi ko maintindihan.